unang panahon, inaasahan sa kababaihan ng moralidad, mainhin, pamilya, at serbisyo. Ngayon naman, pantay na ang karapatan ng babae at lalaki sa pahayag at bahagi sa relihiyon. Ngunit, nananatili pa rin ang ilang lumang paniniwala sa mga kababaihan. Ang Maynila, hindi lamang ito sentro ng kasaysayan, kundi puso rin ng pananampalataya sa Pilipinas. Sa loob ng lungsod na ito, nagtagpo at nagkaisa ang iba't ibang relihiyon, mga pananampalatayang humubog sa ating pagkakailanlan. Nagsimula sa Islam, ang unang monoteiskong relihiyon na dinala ng mga mangangalakal noong ika-14 na siglo. Ang orihinal na Maynila, pinamumunuan ni Raja Soliman, ay saksi sa pananampalataya kay Allah bago pa man dumating ang mga dayuhan. Nang dumating ang mga Espanyol noong 1521, isinilang ang simbahang Katolika. Mula sa pagdating ni Magellan, naging sentro ng Kristyanismo ang Intramuros, tahanan ng makasaysayang San Agustin Church at Manila Cathedral. Ito ang pinakamatandang relihiyon at pundasyon ng kultura ng mga Pilipino. Ngunit patuloy ang pag-usbong ng pananampalataya. Noong 1914, itinatag ni Felix Y. Manalo ang Iglesia ni Cristo sa Santa Ana, Maynila, na lumaki bilang isa sa pinakamalaking Kristiyanong grupo sa bansa. Kasunod nito ang pagdating ng mga misyonero ng Latter-day Saints o LDS noong 1961 at dito sa Quezon City itinayo ang kauna-unahang templo ng LDS sa buong Asya. At sa gitna ng modernong Maynila, umusbong ang born-again Christianity noong 1970s na naibigay buhay sa mga megachurches tulad ng Victory at Jesus is Lord o JIL na nakatuon sa personal na relasyon kay Jesus. Ang Maynila ay hindi lamang isang lungsod. Ito ay isang dambana, isang salamin ng pananampalatayang Pilipino, mula sa sultan hanggang simbahan, mula sa matanda hanggang sa moderno. Tuklasin natin ang kasaysayan, kultura at pananampalatayang nag-iisa sa puso ng ating bansa. Sa simbahang Katolika, ang kababaihan ay haligi ng pananampalataya. Ito ay pinangunahan ni Birheng Maria na simbolo ng kadalisayan at karatagan ng loob. Bagamat limitado pa ang kanilang pwesto sa pamumuno, patuloy sila naglilingkod sa mga paaralan, parokya at komunidad. Sa ngayon, mas bukas na ang simbahan sa buhos ng kababaihan, patunay na ang pananampalataya ay nasukat sa puso, hindi sa kasarian. Good morning po sa inyong lahat. Ako po si Miss Gladys Trinidad, lay campus minister dito sa FEU Campus Ministry. 7 taon na si Gladys sa campus ministry na nagdala sa kanya sa iba't ibang universidad. Sa bawat campus, bitbit niya ang kanyang malalim na pananampalataya at tapat na paglilingkod. Isang misyon na higit pa simpleng trabaho. Paano niyo po ina-apply sa buhay niyo ang pananampalataya bilang isang babae po? Based sa teachings, beliefs, cultures po na pinaniniwalaan niyo po? Personally, hindi ko siya tinitingnan as a role bilang babae kasi naniniwala ako na God created us in His goodness and likeness. So, bilang babae, siguro sa kung saan ako nagtatrabaho ngayon, yung teachings ni Lord ay hindi naman mahirap gawin kasi ito na yung ginagawa rin namin dito sa campus ministry halos everyday. For example, ang campus ministry ay bumubuo ng isang faith community dito sa FEU community. So, ang aming mga activities dito, mainly dahil malaki yung ating chapel, ay activities, liturgical activities. So, everyday may misa tayo, Monday to Friday, and then 12:15. Ang role kasi ng babae, sa tingin ko, sa religious life, ay i-promote, maliban sa i-promote, ay to live the faith. Ibig sabihin, yung ating pananampalataya ay na-highlight natin, pinapakita rin through others. And also giving it back as a service also dito sa community. Despite po wala pong mga priest positions o yung mga matataas na positions sa mga babae, paano rin po sila nakakapag-contribute po sa
activities po ng Catholic Church. May nabasa ako about Pope Francis. May sinasabi siya doon na sana ang role ng women ay lumalapad. It broaden the horizons of the role of women sa church. In what way? Makikita rin natin yon na yun na nga, dumadami na rin yung mga gustong magmadre. Ganon. And tumulong din sa mga tao. And then nakikita ko rin na yung perseverance din ng lay, kasi lay din ako, hindi naman ako religious na madre, na bawat simbahan na makikita natin, malaking role yung women sa participation sa activity sa church. Makikita natin yan from the choir to the lecom, lahat may participation. Hindi lang kasi limited yung pagsiserve sa church sa mga religious people, men and women. Kasi may paraan din ang mga lay na maglingkod sa simbahan na pareho rin ng mga pari at mga madre. And to think pa nga na mas marami ang katulad namin na lay people kaysa sa mga religious din na men and women na involved directly rin sa simbahan. Siguro nakikita ko rin na bawat isa ay may kakayanan din na tumulong o ma-involve sa mga church activities. Hindi siya restricted lang para sa mga religious lang din. Sa loob ng simbahan born again, aktibong nakikilahok ang mga kababaihan sa kanilang suporta sa ministeryo ni Jesus sa pakikisama at paglilingkod, habang tinitignan nila ang mga gawain ito bilang katibayan ng kanilang espiritual na pagbabago kay Kristo. I'm Angel and I am currently 30 years old. Do you mind if you share a little bit of information regarding your role and position in your ministry? Actually, right now, I'm one of the coaches of the church, part of the top leadership or the pastoral. We call it pastoral. So, right now, marami akong hinahandle sa church, no? So, I handle global missions, and then I also handle the intercessory ministry, or parang prayer ministry siya, and as well as the media ministry, no? And ano din talaga, coaching the next generation, mga youth and mga young professionals sa simbahan. 10 taon na lumipas mula na yakapin ni Angel ang reliyong born again, at sa kanyang pag-anib dito, isang inspirasyon mula sa kwento ni Ruth sa Biblia ang kanyang ikinuwento ukol sa papel ng kababaihan. May tinuturo sa akin na principle si Lord eh. Ang mundo, ang dami niyang principle. Feminist, no? Ang dami. Walang problema sa expression and everything. Pero if titignan natin yung Bible, yung God-breathed na word niya, is pinapakita doon na ang babae should be a servant. No, ang babae should submit. Dinesign siya ni Lord to really be a helper. Si Ruth naging helper siya kay Naomi nung time na yon, kasi si Naomi nawalan siya ng family and everything. So si Ruth, minodel niya kung paano yung gusto ni Lord na maging. Kasi from the beginning, male and female, Adam and Eve, si Eve ay tinatawag na ezer kenegdo. So yun yung original term ng pagiging asawa. Ezer kenegdo, isang termino na tumutukoy sa pagiging asawa o tagapagsuporta. Sa pamamagitan nito, ibinahagi ni Angel kung paano itinuturing ng Biblia ang papel ng babae. Ngayon kasi, di ba, parang halo ang society, sabi sa babae, parang ano yan, mag-aasawa ka lang naman, ba't ka pa mag-aaral, etc. Parang halo yung society, although ngayon, mas gumaganda na yung tingin sa babae. Pero pag tinignan mo sa history, asawa lang, may iwan lang sa bahay. Pero over the years, pinakita ni Lord na iba yung design niya eh. Pag tinignan mo sa Bible, may preacher na babae. Pag tinignan mo sa Bible, merong kingdom financer na babae. Pag tinignan mo sa Bible, merong matatalino, no? Merong magagaling sa business. So parang, if society will tell us and box us na ito lang yung babae, I think hindi tayo ganun tinreate ni Lord. Ang laki ng gift na binigay ni Lord sa lalaki, pero ang laki din ng binigay na gift ni Lord sa babae na kailangan natin siyang ilabas, no, or magpagamit tayo. So, ngayon, I would say, na-apply ko siya by 3 levels, no. Mas matanda sa akin, kaedad ko, and then mas bata sa akin. Sa older, yung submission. No, napakahalaga niyan na
Hindi dahil tapos din tayo or maalam tayo or may pera tayo. No, hindi maganda or hindi kinakaganda ng babae kung tayo ay matalim yung personality. You have to be brave, you have to be strong, pero hindi tinuturo ng Bible na maging matalim ka. Kaya nga, pag nakipag-usap sa, yan, di ba, mga kaibigan nyo or mga classmate nyo, pag nakipag-usap daw kayo sa lalaki, pag i-correct nyo siya, parang magko-correct kayo ng father. Bakit ganun yung illustration? Para, alam mo yun, para tinatranslate sa atin na we have to speak with honor to anyone na mas matanda sa atin. Ganun din kung babae, speak to them as mothers. Sa ka-level natin, ka-age nyo, ka-age group nyo natin na babae, paano tayo dapat, or ako nabubuhay, is as a sister. Ang number one na tumitira sa relationship ng mga babae is comparison. Comparison, magbe-birth ng envy. Envy, magbe-birth ng competition. Kaya magulat kayo, ang babae, usually yan ang maraming mga kaaway. No? May mga ano sila, may mga faction. Ayoko sa kanya, ayoko dito. Ano ba naman siya? Ganyan. So, at the end of the day, pag tinignan nyo, pag in-oversight nyo kung paano nangyayari yung mga babae, is, anong mapapansin nyo? Parang, ang pangit niya tignan. Diba, ang pangit niya tignan na, what if yung sinisiraan natin dahil naiinggit tayo, or may sumisira sa'yo na naiinggit ka, supposedly dinesign ni Lord na maging ate ka sa kanya or maging kapatid ka sa kanya. So at the end of the day, yung enemy, katulad ng preaching kanina, yung enemy is destroying relationships. Ayon kay Angel, walang perpekto. Binanggit niya na mahalaga ang pagiging kapatid sa isa't isa at dapat iwasan ang alitan at pagsisiraan. At bilang babae, karapat dapat kang maging ate sa iba. Ang pinaintindi sa akin ni Lord is, ang daming nasayang na panahon at oras dahil hindi tayo naging kapatid doon sa mga kasama natin. Kasi ang worst form of judgment is assumption. Wala na, nag-end na. Hindi man lang nagsimula yung relationship mo doon sa tao kasi assumption na siya. Nag-end na siya sa assumption. So sa akin, tinatry ko yung best ko na maging kapatid. No? And sa lower is maging ate. So honoring ka sa kapatid mo is sister, diba? Sa lower is maging ate. What do I mean by that? I have to model. No, bilang ate, I made sacrifices and I made decisions not for myself, pero iniisip ko, may mga next generation. Katulad nyo. Parte na din kayo dito. 'Di ba? Parang katulad nyo na isang araw, paano kaya sinolve ni ate yun? 'Di ba? Paano na-overcome ni ate yun? 'Di ba? Na isang araw, may mga, alam ko marami tayong disappointment sa all generation. Dapat ganito ginawa nila, dapat ganito ginawa nila. Sa Born Again, hindi rin limitado ang pamumuno ng mga kababaihan sa mga kanilang aktibidad, gaya na lamang ng preachers, directors, sa prayers at volunteers. I would say hindi siya limited. Actually, yung head namin, yung president ng Life Giver itself, is a woman. No, handling yung buong congregation ng Life Giver in the Philippines and international. And 4 silang magkakapatid na babae na pastora. No, so sa akin is, dito sa church na to is, kumbaga, encourage and empower yung mga women to really serve God in their fullest. Sa tingin po ninyo, paano napabago ng modernong panahon ang paraan ng mga babae sa pagpapractice o pagpapakita ng kanilang paniniwala sa Diyos at sinusundan? What I love about Christianity is meron siyang consistency in terms of how women display their faith, no, and how the church teaches women display their faith. So, si Jesus kasi in Galatians 3:28, there is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. So, binasag ni Jesus, basically, lahat ng social divisions, no, or yung lahat ng parang separations, no, in terms of our worldview. Kung saan ito ang babae, ito dapat ng lalaki, ito ang slave, ito ang amo, alam mo yon, binasag lahat ni Lord John. Kaya ang masasabi ko, from the history and up to today, ang Christianity does not lean towards liberalism or conservatism. Siguro magugulat kayo, ha? Diba? Saan siya nagli-lean? Biblical lang. So kaya hindi siya affected ng changes ng modernization, technology, or anything. Kasi ang gagawin lang natin, mag-stick lang tayo sa Bible. Kasi kung nag-move tayo or gumagalaw tayo sa standard ng mundo,
Ibig sabihin, hindi tayo nagde-display ng standard na kinreate or dinesign ng Diyos from the very beginning. So, yun. Noong sinaunang panahon ng relihiyong Islam, ang mga kababaihan ay may mahalagang ginampan ng papel sa paghubog ng pananampalataya at lipunan. Sila ay hindi lamang mga tagasunod, kundi mga saksi at katuwang sa paglaganap ng Islam. Sa kabila ng mga hapon ng kanilang panahon, pinatunayan nila ang kababaihan ay may kakayahan, karunungan at malaking ambag sa pag-unlad ng Islam. Ako po si Jihan Muhammad, 20. Mula pagkabata, kaanib na si Jayan sa pananampalatayang Islam at naging masigasig siyang tagasaliksik ng kaalaman ukol dito. Ina-apply ko yung paniniwala ko bilang isang babae sa pamamagitan ng pagsasagawa base sa itinuro sa amin ng aming scholar na halimbawa nito ang pagtatakip ng katawan ng babae mula ulo hanggang paa ay obligatory sa amin. Bilang isang Muslima kasi na babae, hindi po sa amin sapat na sabihin po lang namin na oo, siyang tunay na pinapaniwalaan namin yung bagay na yan. So kailangan, kapag sinabi mong paniniwalaan mo, kailangan may gawa. Sa Islam, hindi karaniwan na ang babae ang namumuno sa mga aktibidad, kaya't bihira ang ganitong pagkakataon. Meron po, pero madalang lang po ito mangyari kasi kadalasan po sa amin, sa relihiyon namin, madalas ang namumuno talaga ay mga kalalakihan. Pero minsan, sa seminar o sa tinatawag namin multaka, may mga pagkakataon na babae ang namumuno. Doon tinatalakay ang mga iba't ibang mga relihiyon. Kasama na din yung sa relihiyon namin. Ang tinatalakay doon is kung ano yung mga bawal na gawain bilang isang Muslima. So, kapag kasi umattend ka sa ganong bagay, sa ganong okasyon, madadagdagan yung mga kaalaman mo patungkol sa relihiyon. Kasi yun sa seminar namin, hindi lang siya pang Muslim. May mga kadalasan, lalo na sa panahon ngayon na marami ang nagbabalik loob, nagbabalik Islam. So hindi lang siya, minsan tinatalakay din namin yung patungkol sa ibang relihiyon. Pwede niyo po ba i-share po sa amin kung ano po yung nabago ng modernong panahon sa inyong pananamit, sa inyong paniniwala at beliefs po? Sa noong panahon kasi, maski ngayon, may mga taong naniniwala sa pamahiin, di ba? Sa amin kasi, nung wala pa kami sa mundo, yung mga sinaunang tao pa, mga kinalololahan pa namin, pinapaniwalaan nila yung mga pamahiin. Kasi daw, bawal daw magulis kapag yung biyaya daw lalabas. So sa amin kasi, tinatawag namin yun na pagtatampal. Ayon kay Jayan, sa paglipas ng panahon, nabago ang kanilang paniniwala sa mga ito dahil sa patuloy na paglawak ng kaalaman. Matatawag yun na pagtatampal kasi ang biyaya sa amin ng Allah ay walang pinipiling oras. Anytime, dumadating yan. Anya, may ilang kababaihang Muslim na hindi ganap na inipapakita ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang mga gawi, gaya ng pananamit o pagsunod sa mga alintuntunin ng Islam. Ayon sa kanya, ang kababaihan ay dapat na ipapakita ang kanilang papel bilang Muslim sa pamamagitan ng aktwal na pagsasabuhay ng kanilang pananampalataya. Isa rin sa pagpapakita ng kanilang pananaw bilang babaeng Muslim ang pagtanggap sa tadhana ng Allah. Naniniwala po kasi kami po mga babae, nilikha po kami ng Allah na mahina kumpara sa mga lalaki. So, sa amin po kasi, obliga po sa aming mga Muslim na tanggapin po kung ano yung tinadhana ng Allah. Halimbawa po kapag kami po ay namatayan, di ba? Sa ibang relihiyon po, sobra po yung pagluluksa ng mga, lalo sa mga kababaihan kasi nga, nilikha sila na mahina ng Allah. Pero sa amin po kasi, hindi po pwede sa aming mga kababaihan na sobrang magluksa. Isang oras na pag-iyak, sapat na yun sa amin. So, ganun po. Pagpigil sa sariling kagustuhan, iyan ang nagpatibay sa pananampalataya ni Jayan. Kagayon sa ibang Muslim, sa amin po kasi ang pag-inom ng alak hindi po pwede. So, yung mga tao po sa paligid ko, lahat po sila umiinom, tumatagay. So, ako, minsan, napaproud ako sa sarili ko pagka yung tao sa paligid ko, lahat sila umiinom maliban sa akin. Yun ang isa sa naging pagsubok ko na nagpatibay sa akin sa paniniwala ko. Para kay Jayan, ang takot sa Allah ang naging pinakamalaking lakas niya para malampasan ang suliraning ito. Naniniwala siya na sa puso ng bawat babaeng Muslim, umiiral ang takot sa Allah, isang gabay at sandigan sa bawat hamon ng buhay. Naniniwala kasi ako na kung hindi ka takot sa Allah, kahit ano pang kasalanan kaya mong gawin. Naniniwala ko sa langit at saka impyerno. Naniniwala ako na kapag uminom ako, may malaking kabayaran yon. Sa Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, mahalaga ang papel ng kababaihan sa pagtataguy ng pananampalataya, papel at komunidad at aktibo nakikibahagi sa paglago ng simbahan.
Sa pananampalataya at tradisyon, naniniwala ang mga kababaihan na sila ay mga anak ng Diyos na may banal at layunin bilang tagapagturo ng kabutihan. I'm AJ. I'm Alyssa Julia Caduada. Well, I was born in Tacloban City and then I grew up sa Baguio and then nag-move sa Palawan. I love studying, I love education. And so I studied sa Baguio and then I served on a mission. And then when I came home, I actually pursued my degree sa BYU Hawaii. And so I went to the US, I studied psychology there. Tapos after na got to work a little bit sa area ng research and then I did my master's sa US din sa Provo. I studied master's in public administration. Kahit matibay ang plano ni AJ na bumalik sa US para mag-PhD, tila nagbago ang direksyon ng kanyang buhay. Sa gitna ng kanyang mga plano, natuklasan niya ang mas malalim na saya sa paglilingkod at sa mga simpleng sandaling kasama ang pamilya. Originally, I was actually planning to pursue a PhD degree, so I was planning to go back to the US para mag-PhD. But then I enjoyed spending time with my family, and then I was asked to volunteer, help teach sa mga youth classes, which I really enjoyed. And that sort of paved the way para mapunta ko sa employment opportunity ko, which I'm currently in right now. In terms of responsibility, siguro i-distinguish ko lang yung responsibility ko as a church member and also sa work kasi medyo sort of related. In terms of work, and so I work as a seminar and institute coordinator. Minsan, hindi sa mga titulo o karangalan nasusukat ang tagumpay. Para kay AJ, ang tunay na kaganapan ay nasa pagtulong sa iba at sa pagyakap sa mga pagkakataong ibinibigay ng Diyos dito mismo sa kanyang tahanan at komunidad. And so I belong sa Pasay State. Sa ward level, yung medyo mas mate na congregation, nagsiserve ako sa tinatawag na Relief Society. So ang role ko doon is a counselor sa president ng presidency na yon. Sa state level naman, so sa Pasay State, I've been called yung tinatawag nilang Young Single Adult Leader. Bilang isang Young Single Adult or YSA leader, inaasikaso niya ang mga miyembro na may edad 18 hanggang 35. Ang kanyang tungkulin ay tumulong sa kanila sa kanilang pagsulong sa buhay, espiritual, pag-aaral at trabaho. Paano mo po ipinapakita o ina-apply sa buhay mo ang pananampalataya mo bilang isang babae base sa mga teachings, beliefs at tradisyon na pinaniniwalaan at sinusundan mo? We believe in the church na anak tayo ng Diyos, and so one of the beliefs that I really love is that I know na I'm a daughter of God. Para kay AJ, ang pagkilala sa sariling bilang anak ng Diyos ay nagbibigay sa kanya ng pananaw sa kanyang divine potential. Ito ang nagiging batayan niya kung paano mamuhay at makipag-ugnayan sa mundo. And so knowing that I recognize that I have this divine potential to become like Him, I always see to it na parang, how can I use this opportunity para ma-materialize or ma-reach ko yung potential ko to the fullest. I try to make the most out of every opportunity. So sa school, I try to do my best. Kapag sa work, I try to do my best. Ang pananampalataya ay isinasabuhay niya sa pamamagitan ng paggawa ng kanyang pinakamahusay sa lahat ng pagkakataon. Sa ganitong paraan, ipinapakita niya ang kanyang pagiging tapat sa paniniwala na mayroon siyang banal na pagkakailanlan at matutupad ang kanyang divine potential. Maraming oportunidad para sa kababaihan na mamuno. May mga organisasyon tulad ng Relief Society, Young Women at Primary na pinamumunuan ng mga babae. Sila ang nag-aasikaso at nangangasiwa sa mga gawain ng kanilang grupo at may mga babae rin namumuno sa mga stake, ward at global levels. For example, meron yung activity na tong nakaraan na doon sa Pasay, meron din tawag silang roadshow, tapos Disney yung team. And so yung mga bata, they have the opportunity to showcase their talents based sa Disney na team. And yung isa sa para talaga nag-spearhead, nag-oversee, tumutulong sa procurement ng mga materials, yung mga babae din ng mga leaders nila. Aktibo rin sila sa pagtulong sa kapwa. Kadalasan, kababaihan din na nangunguna sa pagbibisita sa mga ospital, nag-oorganisa ng mga meal plans at pumapalit sa mga kasamahan sa church na may karamdaman.
think two things come to mind regarding sa impact ng technology or ng modernization sa pag-live namin ng mga beliefs. I would say one is yung visibility. Kasi with social media, syempre mas madaling mag-post and mag-share. And so, if we post an activity here, kung may mga friends kami in a different province or different country, nakikita nila yun. And so, the visibility and awareness is there. At kasabay ng teknolohiya, ang kagandahan nito kahit sa mga ward, state at sa global levels katulad ng Relief Society General Presidency ay may mga social media pages kung saan nila pwede i-share ang mga kanilang karanasan at testimonya sa mga social media. Meron silang mga Facebook pages, and this is public domain naman, so I can share it. So, they get to share yung mga experiences nila, yung mga testimony nila, na ang daling i-share kasi ang dali mong i-like, pwede ka mag-comment, pwede ka mag-share. And so, even yung mga friends around you can see kung ano mga sinishare nila that's very uplifting and really goes on to show na very important ang women and that they have a big role to play sa families nila, sa communities nila, and in the world. Naniniwala sa AJ na ang pamumuno bilang babae, mapabata man o nakatatanda, maging sa iba't ibang organisasyon mula sa mga lokal hanggang sa global na antas ay kaya at pwedeng maglingkod at magmalasakit. Hindi sila limitado na magbigay boses at sumali sa mga pulong at manguna sa mga kilos sa espiritual. Sa Iglesia ni Cristo, ang mga kababaihan ay tinuturing na sandigan ng kanilang kapilya, pasunurin, mainhin at tapat sa paglilingkod. Bilang mga diakonesa, mga awit at tagapangalaga ng kaayusan, ipinapakita nila ang disiplina at katapatan sa INC. Sa kanilang aktibong pagbabahagi sa mga panalangin, pag-aaral ng Biblia at mga gawaing Ebanghelyo, patuloy pa rin ang kanilang debosyon at paglilingkod na nagpapatibay sa pagkakaisa ng buong Iglesia ni Cristo. Ako si kapatid na Susan Alfonso, kaanib sa Iglesia ni Cristo at may tungkulin bilang isang diakonesa. Si Susan ay nagsisilbi na sa Iglesia ni Cristo simula pa noong taong 1992 o mahigit 34 na taon na at hanggang ngayon, taos-pusong ginagampanan ng kanyang tungkulin. Bilang diakonesa, paano po kayo nakakatulong sa mga aktibidad sa loob po ng Iglesia ni Cristo? Isa sa mga doktrina namin sa Iglesia ni Cristo ay na itinuturo sa amin ay ang pagpapasakop sa mga nangunguna sa amin. Ganon din sa pamilya. Nagpapasakop kami sa bilang may asawa, nagpapasakop sa kanyang asawa. So, pag pinag-uusapan namin pagka may mga bumabangon na problema, pagsubok, pinag-uusapan naming mag-asawa. Pero in the end, yung asawang lalaki pa rin ang siyang masusunod sa kung anong magiging desisyon. Maaari po ba kayong magbigay ng isang karanasan o sitwasyon na nagpapatibay ng inyong pananampalataya bilang babae kahit na may mga pagsubok sa panahong ito po? Gaya na lang nung pandemya, bilang isang Iglesia ni Cristo, aral kasi sa amin na bago ang lahat, manalangin, kaya isusuko mo sa Ama ang lahat. So, sa oras ng kagipitan at pagsubok sa buhay, bago ka pa manalangin, ibinibigay na ng Ama ang lahat. Basta tapat ka na naglilingkod sa Kanya. Ang karanasang ito ang nagpatunay kay Susan na marami siya natatanggap na biyaya bilang babaeng miyembro ng Iglesia ni Cristo, lalo na sa kanya pagsunod sa kanilang aral. Paano mo po ipinapakita o ina-apply sa buhay mo ang pananampalataya niyo po bilang isang babae base po sa pagtuturo at paniniwala na sinusundan niyo sa loob ng iglesia? Kasi ang diakonesa, unang-una ang tungkulin namin sa kapilya, kami yung nagsasaayos sa kaayusan sa pagsamba na inihihiwalay ang lalaki at saka ng babae. Tapos isa pa, yung mga may bata at saka yung mga matatanda para hindi sila nagiging sagabal na para sa kaayusan at sa solemnidad ng pagsamba. Isa rin sa tungkulin namin ay ang pangangalaga sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. May mga suliranin ng mga kapatid, nagpapayo din kami sa kanila na ginagamit kaming kasangkapan, ipaabot sa kanila kung ano yung mga
yung mga iba pang mga tagubilin na hindi nababanggit sa pagsamba. Bukod po sa pagdalo o pagtulong, may time po ba na isang babae po ang naging leader o namuno po sa isang importanteng proyekto o aktibidad po sa loob ng iglesia? Sa iglesia kasi may iba't ibang department, sa mga awit, sa may tungkol, sa finance, sa kalihiman or secretariat na po pwedeng mamuno ang isang babae. Pero sa pagtuturo ng Biblia, ng mga aral ng Diyos, ang unang may pananagutan doon ay ang mga ministro. Sa Iglesia ni Cristo, hindi lamang mga lalaki ang may pagkakataong mamuno sa mga gawain ng pananampalataya. Maging ang mga kababaihan ay nabibigyan ng tiwala at tungkulin upang pangunahan ang mga proyekto at serbisyo ng relihiyon. Lingap sa mamamayan, namamahagi ng tulong, ng medical assistance, hindi lang sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, kundi sa kahit hindi Iglesia ni Cristo. Sa Iglesia ni Cristo kasi, hindi nagbabago kasi yung doktrina ng Iglesia ni Cristo. Although, diba, sa panahon natin, parang ang laging ay ang lalaki, yung superior sa babae. So, Iglesia ni Cristo, pantay-pantay yun. Kaya lang, meron talagang tungkulin ang lalaki na hindi po pwede sa babae. Pero, as a whole, pantay-pantay at walang nababago sa doktrina ng Iglesia ni Cristo. Sa loob ng maraming siglo, iba't ibang kababaihan na may iba't ibang paniniwala ay sabay-sabay na tahimik na nalakbay sa ilalim ng liwanag ng kanilang pananampalataya. Ito na ang pagkakataong bigyan sila ng puwang sa kwento. Sa bawat panalangin, gawain, ating makikita ang hiwaga at lakas ng kanilang identidad. Buksan natin ang ating mga mata sa ugnayan na tradisyon at makabagong pananaw sa edukasyon, trabaho at pamumuno ng kababaihan. Tell me something when I'm about to lose control. How do you patiently hold my hand and gently calm me down? Tell me something when you sing and when you laugh. What do I always photograph? My heart flying way above the clouds. I don't think that you even realize the joy you make me feel when I'm inside your universe. You hug me like I'm the one who's precious. I hate to break it to you, but it's just the other way around. You can thank your stars all you want, but I'll always be the lucky one.